Our vocabulary fresh. It's quiescent or quiescent. Quiescent or quiescent. Ang quiescent mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa state or period na ang bagay or ang isang pangyayari ay hindi na active. Kumbaga pa from the word quiet. Ang mga possible synonyms po nito ay quiet, still, inactive, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up Mr. D as in dictionary. The volcano near Todos Barangay has now been quiescent since its last eruption in 2018. Quiescent or quiescent? Konting kaalaman mga sombreros na banggit ni Mr. Dictionary ang volcano or bulkan. Ang pinakamataas na bulkan sa buong daigdig ay ang Ojos del Salado na may taas na 22,615 feet at matatagpuan sa borders ng Argentina at Chile at ito ay malapit sa Atacama. The vocabulary term for today is elucidate. Elucidate. Ang elucidate sa parts of speech mga sombreros ay verb. Ang ibig sabihin po nito ay gawing mas malinaw or explain pa ng mas malinaw ang isang bagay or ang iyong punto. At ang possible synonyms po nito ay clarify, explicate, or explain. At pag nilapag naman sa sentence ay give it up Mr. D. The panel of judges was satisfied as presenters have elucidated their thesis. Elucidate. Vocabulary term for today is dissipate. Dissipate. Ang dissipate sa parts of speech ay verb. Ang ibig sabihin nito mga sombreros ay unti-unting nawawala or nangihina until it disappears or mawala, mamatay. At ang possible synonyms po nito ay vanish, disperse. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up Mr. D. Eventually his anger dissipated. Eventually his anger dissipated. Huwag ka nga madaya, baby Lin. Anak, Toto, baby. Wala pa yung gatas mo. Hoy, lamig na to. Ano ba yan? Mamaya na, Mamaya na. Basta pagtapos Opo. siya ni Baby Lin ng laro, ha? Wala Inom pa. tong gatas mo para mabilis kang lumaki, Wala ha? I pa. love you. Oh, wala Baby, pa. Toto. Kailan mo sasagutan tong module Mamaya na, mo? ma. Opo. Anak, Toto, baby. Bilhin ako ng toyo dun kina Aling Opring. Oh, yung nasa pouch lang. Mamaya na, ma. Oh, baby, yung assignment mo sa science. Ano to? Mamaya na, ma. Ha? Toto, baby, kain Huwag ka nga na. madaya, baby Lin. Mamaya na, ma. Wala pa nga. A few moments later. Toto, anak, yung sinaing. Oh, mama. Kunin mo na yun. Nasusunog na. Mamaya na. Ilong. Mamaya. Huwag ka nga madaya, baby Lin. Tayin mo ako. Mamaya na, ma. Mamaya, nasusunog na yung sinaing. Nasusunog na yung sinaing, ha? Nasusunog na yung sinaing, tapos mamaya pa, ha? Ha? Mamaya pa, ha? Nasusunog na yung sinaing, ha? Kaya kayo dyan, ha? Huwag kayong puro mamaya na, ha? Ginigigil niyo mga mata ko nga malalaki dito, ha? Ganyan talagang mga mata ko malalaki, ha? Nanggigigil ako. Huwag kayong puro mamaya na, ha? Alisin natin yung mga ugali na mamaya na. Bakit, ha? Ikaw ang may-ari ng oras, ha? Nagigil ako sa tuto, ha? Ginigigil mga mata ko dito na malalaki, ho? Nanggigigil. Huwag kayong puro mamaya na kasi hindi mo alam ang mangyayari bukas at mamaya. Pahalagahan yung oras. Ay, nanggigil ako sa inyo, ha? Nanggigil ako, ha? Mga mata ko dito, ha? Malaki talaga sa mga mamaya na, ha? Pahalagahan natin ang oras at bawat minuto, ha? Kasi hindi natin pag-ari ang oras, ha? Si Lord lang ang may-ari ng oras. Ang bawat oras na binibigay sa atin, ha? Puro laro, masunog na sinain nyo, ha? Anong naantay mo dyan, tuto? Ha? Masunog ng puwit mo, saka ka mag-kilos dyan, saka wala pa yung sinaing, ha? Tapos mamaya na, ha? Sunog na yung sinaing nyo, ha? Anong kainin nyo? Buhangin? Ha? Isa lang masasabi ko dito. Ha? Sa mga nagsabi na mamaya na. Ha? Mamaya na. Ha? I love you. I love you too. I love you three. I love you too. Bye-bye. Sometimes I lay under the moon and thank God I'm breathing. And then I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when the negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war and our children will play, and one day, one day, one day, one day, one day, one day,
One day, one day, one day. Ay, sorry. Pulbo pala ito. Sorry, hindi pala ito microphone. Ang ganda pa naman ng kanta ko. Ano ba yan? Microphone na lang tsaka -1 ang kulang dito. Sorry, hindi pala ito. Hindi pala ito microphone. Sorry po. Pero seryoso po yung kantang ito. It talks about peace. So let's promote and pursue peace po, not war and quarrel mga sombreros. So God bless po. Trivia time mga sombreros. Ang bansang India ang #1 producer ng gatas sa buong daigdig. That's according sa Food and Agriculture Organization or FAO 2022 data. Sa sobrang dami kasi ng baka sa bansang ito, ay marahil ito ang naging dahilan kung bakit #1 producer sila ng gatas. Pero tayo, no? Ikaw, may gatas ka pa sa labi, huwag ka man na magjowa-jowa, ha? Uminom ka na ng gatas, ha? Para lalo kang lumakas. Pero pag may edad na tayo at gusto natin uminom ng gatas, choice natin yan, ha? Ay, sorry, hindi pala ako si Toto, ako pala si Sombrero, ha? Pero ito, gatas. Sombrero pala ako, hindi pala ako si Toto. Mga sombreros, ano nga ba ang sinasabi ni Lord tungkol sa oras? Ang mamayana, it talks about time. Kasi, di ba, ngayon, mamaya, bukas, it talks about, they talk about time and they're related to time. Basahin po natin John chapter 11 verse 9. Sabi dito ni Jesus Christ, sinabi ni Jesus, hindi ba't may 12 oras sa maghapon? True. Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Mga kasombreros, isa itong malalim na parang kumaga pa metaphor na sinasabi ni Lord. Technically speaking at literally speaking, pinahalagahan niya dito ang sinasabi nating oras. No? Kung kaya yung sinasabi nating mamaya na, tandaan po natin ito ha, meron po tayong 4 na bagay na dapat tandaan sa oras. Okay? Una, hindi po natin hawak ang oras. Pangalawa, hindi natin naibabalik ang oras. Pangatlo, hindi natin nabibili ang oras. At ang panghuli, sabihin mo na lang sayang. Sayang ang oras, ang panahon kasi mamaya na. Imbis na kaya mong gawin ngayon, ay ipapabukas mo pa, ipamamaya mo pa, no? Unang-una sa lahat mga sombreros, hindi natin hawak. Only God holds our time, no? Kaya nga sabi dito ay binigyan tayo ng 12 oras sa maghapon. So, sa buong araw ay 24 hours. Itong sinasabi ni Jesus Christ, ito yung mga taong sinasabihan niya na kapag tayo po ay lumalakad sa liwanag ay hindi tayo matitisod, hindi tayo madadapa, hindi tayo matutumba at hindi tayo makakasagi ng kung ano-ano kasi maliwanag nga, no? Ito yung mga taong kino-compare niya actually, yung mga taong nasa liwanag, ito yung mga gumagawa ng mabuti. Yung mga nasa kadiliman naman o nasa gabi, ito yung mga taong gumagawa ng masama. Ang sinasabi niya dito ay yung mga taong gumagawa ng masama ay yung lumalakad sa dilim. Ayun mga sombreros, hindi natin ibabalik ang oras, which is very true. Kaya nga sabi nga natin, di ba, nasa huli talaga ang pagsisisi, hindi nasa unahan. At hindi natin na ibabalik. Kaya kung ano yung kaya natin gawin ngayon, gawin na natin ngayon. No, kagaya sa akin, no, typical example lang. Share ko lang naman, no, kung gusto niyang sa akin, no, tulad nito, pag may araw, saka lang ako nakakapag-vlog. Kaya nga sabi ko, I'm so thankful at nakadepende ako sa kay Lord. Pag hindi niya pasikatin ng araw, wala akong vlog. So, wala nga. Hindi ako makapag-edit, hindi ako makapag-upload. So, hindi ako productive. Kahit na hapon na, kung minsan, pag may araw, talagang I take time na mag-vlog. Kasi, umabot na naman ako ng siguro mga 1 oras sa pag-vlog. Lahat ng segments na yun, 4. Number 3 mga sombreros, hindi natin naibibili o hindi tayo nakakabili ng 2 oras sa Mercury Drug Store. Hindi tayo nakakabili ng 5 oras, pabili nga ng 5 oras dun sa SM Mega Mall or sa anumang mga mall or tindahan dyan sa palengke o sa merkado o sa city. Hindi po. So dapat nating tandaan na time is very valuable. Actually mas mahalaga pa ito sa pera, no? Kasi pag wala tayong oras, wala ring pera. Hindi ka makapagtrabaho 8 oras or ilang oras ka sa trabaho. So hindi siya nabibili mga sombreros, hindi yan kagaya ng damit, ng kung anumang pagkain dyan or kung anumang material things na kaya nating bilhin sa merkado or sa pamilihan. Ay hindi po siya ganun. That is why it is very important to think, it is very essential to think and have a proper mindset na hindi po natin hawak, hindi po natin nabibili
At ang pinakahuli sa lahat ay wag nating antayin na sabihin na natin ay sayang. Sana ginawa ko to noon pa man. Although sa akin din, no, medyo merong konting kahinayangan kasi dapat gantong content na yung ginawa ko dati pa. Pero yun nga, hindi natin na, kasi nagtatrabaho pa ako noon. Ngayon lang ako nag full time. Hindi mo naman sabihin na sayang. Although medyo may sayang pero kaunti lang. So that's also one way of saying na pag may kaya kang gawin at simulan ngayon, well, kapag nasa vlogging ka kasi, content creation, hindi mo naman agad-agad makukuha yung kiliti ng mga tao. Sometimes it takes time. Kaya, gawa ng content. Bilang isang, content creator, nakita mo na parang mas click to sa mga tao. So, ganito, no, pagpapatuloy natin to, consistency. And, isip pa ng isip na mga bagong content. Si Lord, siya mismo nagpaalala sa atin, nagpapaalala, na time is very, very important. Nakakainis minsan yung mga anak natin or mga kapatid mo or kung sino man paano naman ito, pasingit naman ito, mamaya na. Parang ikaw, importante nga ito, tapos papaano mo, pero ayaw din. Those proper and right things about time na dapat nating pahalagahan ang bawat oras at bawat minuto. Ay, close. Sorry, masarap kasi yung gatas. At dito na po tayo magtatapos mga sombreros. Nawa po nag-enjoy muli kayo, tumawa, humagikik. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis, aka Kuya Kim 2.0 at nagsasabing, ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros at see you sa next segment. Bye-bye! Bye-bye! Drink milk! Bye-bye!